walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta kayong lahat mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, eto busog na busog. Charot. So kumain kasi kami sa labas ni Nu. Ang saya lang, o diba? So ang kinain ko carbonara, tapos kumain din ako ng steak and French fried. O, di ba? Sarap-sarap. Anyway, so ito na nga. Bukas na magaganap ang Ingranding Miss Grand International kung saan naman talaga inaabangan natin ang ating pambato kung makakapasok nga ba siya sa semifinals at kung makakarating nga ba siya sa top 10 at hindi lang yon, syempre inaabangan din natin kung si Nikki Di Mora na nga ba ang kauna-unahang makakapag-uwi ng Golden Crown sa ating bansa. O, di ba? Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited ako for Nikki Di Mora, syempre sa kanyang eksena bukas. So, syempre una, ang inaabangan ko dyan, kung magbabago ba siya ng styling. Kasi di ba sa buong entire ng pageant niya dito, sa 24 days, di ba, na lumaban siya, ay lagi natin nakikita na kulutan ang kanyang buhok, di ba? And ayun naman talaga yung signature na Nikki Di Mora. Pero kasi may nagtatanong sa akin, sabi niya, what did you think daw kung gagamit daw siya ng straight hair naman na style bukas? To be honest, syempre, ang signature ng isang Nikki Di Mora ay isang curly hair. At alam naman natin yun, bagay naman sa kanya talaga ang curly hair, lalo na yung ginamit niya ng preliminary competition, talagang sobrang ganda. Pero kasi kung gusto pa ni Nikki Di Mora talaga magkaroon ng wow factor para sa kanyang laban sa Miss Grand International tomorrow, so why not itry naman niya ang straight hair? Kasi hindi pa nakikita sa kanya ng mga kalaban niya yung straight hair para may maiba lang, di ba? Ayun yung isang magandang strategy game. So kung kapag straight hair ba, possible ba na mas mapansin siya? Oo naman. Pero kasi syempre, depende pa rin yun sa atake na gagawin niya bukas. Lalo na kung ang kasabayan niya, syempre piling-pili na lang sila makakapasok sa semifinals. Kung mapipili siya sa semifinals, etong makakalaban niya dito ay, kumbaga, parang yung mga kasabayan niya bukas ay pwede talagang makipagpukpukan sa kanya ng bonggang-bongga, di ba? At talagang sasabihin natin yung iba dyan gagamit ng extension, katulad na lang ni Miss Paraguay, di ba? Dati ang hair niya ay short hair, pagkatapos yung nakita natin biglang long hair siya. So isa yung strategy ni Miss Paraguay na para magkaroon siya ng wow factor dito sa competition, para makita yung something different sa kanya. So, ganun din yung kay Nikki. Kung gagamit siya ng straight hair, maganda to para kay Nikki Di Mora kasi syempre, nandoon sa part na magkakaroon ng wow factor, magkakaroon ng surprising, magkakaroon ng parang bago sa paningin nila. No, di ba? Kasi never pa kasi talaga nila nakita si Nikki na straight hair, puro short hair lang. So, syempre, magdodoon yung ma-amaze sila. Lalo naman si Nikki naman kasi curly ang hair, straight ang hair, maganda naman talaga si Nikki. So, walang magiging problema. At lahat bumabagi naman kay Nikki. Pero syempre, kung mag-straight hair si Nikki, mas gusto ko nakapony yung hair niya more than doon sa nakaladlad. Yes, kasi pag nakaladlad, parang walang something new. So, walang something special. Pero kapag nakapony kasi siya, at least kitang-kita talaga yung angulo sa kanyang mukha. Kitang-kita yung maganda niyang mukha kasi maliit yung mukha niya So, parang mas lulutang. Di ba? So, ako, para sa akin, kung magpupony siya, mas maganda. Tapos straight yun, lalo na sa swimsuit round, ay nako bongga yun. Tapos biglang gamitan niya ng kulot na buhok sa tawag dito, sa finals. Kasi naman, di ba si Nikki naman, gumagamit naman siya ng wig. So, parang binabanat lang niya yun dito. Pagkatapos, gagamitan niya ng extension para magmukhang
straight hair. So, pero kung ang gagawin niya bukas ay babanat niya yon pagkatapos straight hair for the swimsuit round, and then bigla niya ilaladlad yun na kulutan ng buhok. O, di ba? Ganun yung strategy game. Pasabog yun. Ayun yung tinatawag na kailangan talaga may bala ka. Yung looks mo, kailangan makitaan nila na syempre na bago. So, malaki yung chance natin for the crown. Kasi ako naman, nakikita ko naman na on game talaga si Nikki. Relax lang siya kung titignan natin, pero ando doon pa rin talaga na tinatry niya yung mga strategy game niya sa bawat competition, and then talaga she trying her best naman talaga na mapansin talaga sa competition na to. And I think sigurado ako makakapasok siya sa semifinals at malalaro niya to. About gown, syempre may balita ako na magpapalit nga daw siya ng gown bukas. Ang gagamitin niya syempre yung green, isa yung pasabog na gown na sobrang ganda, and I think bagay sa kanya yon. So gusto ko yon, excited ako doon kasi pag nakita niyo yung gown na yon, promise winner. O, di ba? So, nandoon talaga sa on game talaga si Nikki Dimora. So, medyo nagkakaroon lang kasi tayo ng question mark dahil sa nakikita natin performance. Sabi ko nga, kung naturuan lang to talaga ng bonggang-bongga kung paano magpapasarela, winner na to si Nikki. Sa totoo lang, kung naging mahigpit yung trainer niya na parang, malamya ka pa, so kailangan ganito, kailangan ganyan. Ay nako, sabi ko sa'yo, winner na yan si Nikki kasi ganda, tapos plus performance level, ay nako, sabi ko sa'yo, walang tatanggi sa beauty niya. So, ewan ko na lang kung hindi magkagulo ang lahat. So, totoo naman ang sinasabi nila na minsan parang si Nikki kasi hindi naman na kailangan mag-effort dahil sa ganda na binibigay niya. Pero syempre hindi pa rin tayo kailangan makampante dahil sa mga kalaban natin na nag-e-effort, di ba? Yes, si Nikki, kalmadong queen lang. Yung tipong hindi naman niya talaga kailangan umeksena o hindi niya kailangan magpaandar. Totoo naman yon. Pero, wag din natin kalimutan, yung mga kalaban niya ay todo-todo ang pagpapaandar at todo-todo yung effort. And then, dun sa pag-e-effort kasi nila, gusto nila talaga na makabog si Nikki ng todo-todo. But for now, I think ito talaga yung finals na. So, kailangan huwag magpalusot si Nikki dito. Mahalaga ang bawat posisyon na dapat niya matungtong sa competition bukas. So, kung matatawag siya sa top 20, it's good. And then, it's a chance para makarating siya sa top 10. Lalo na ang top 10 ay kokoronahan yon, di ba? May corona automatic. And then, nakikita ko naman kay Nikki, pag nakalusot siya dito sa top 10, madali na lang sa kanya po tumungtong ng top 5, lalo na kapag evening gown. Lagyan lang niya talaga ng bonggang-bonggang emote at bonggang-bonggang pasabog. Ewan ko na lang kung hindi mawindang talaga ang lahat kay Nikki, di ba? Sabi ko nga siguro mas maganda yung strategy na papakitaan niya ng kulot na straight hair para sa swimsuit round, and then pagdating sa evening gown, kung sakasakaling matawag siya sa top 20 o sa top 10, biglang ibaba niya yung buhok niya at ipatungan niya ng kulot na buhok. Ewan ko kung di mawindang talaga sa pasabog na gagawin niya. Pero syempre, mabilisan, ayos yun. Kailangan talaga naka-ready yung hair at merong gumagawa sa hair niya para alam mo yon, yung parang solid yung trabaho. Pero syempre hindi ko alam kung may team ba sila sa likod na may gagabay ba sa kanila. Pero kung siya lang, medyo mahihirapan. So siguro ang dapat doon, banatin niya na lang, tapos ayun nga, para may makita sa kanya na kakaiba sa eksena niya sa competition, di ba? So yun, ako malaki naman yung tiwala ko kay Nikki. Naniniwala pa rin ako na bukas ay isa siya sa makakapasok sa semifinals. And then, of course, nandoon ako sa momento na sana makarating pa sa hanggang sa dulo ng competition. Naniniwala din ako, malaki din yung chance ni Nikki na makuha ang Golden Crown bukas kung sakasakali talagang aariba siya ng todo-todo. At hindi imposible na mangyari yon kasi sa sobrang ganda na meron si Nikki, alam kong kaya niyang gawin na ang lahat para masungkit lang ang Golden Crown, di ba? Imaginein mo, talagang nandoon naman siya para mag-compete at eto na yung momento na hinihintay natin. And then, syempre, alam kong hindi rin pababayaan ni Mr. Arnold yun. Ay kasi nandoon din, di ba? So parang feeling ko,
alam na natin yun. May hihiya naman siguro si Mr. Nawat na i-thank you etong si Nikki sa harapan ni Mr. Arnold, lalo na nandiyan, di ba? Dati, medyo hindi. Kaya tama din na dumating din si Mr. Arnold nung bago mag preliminary competition, kasi at least, di ba, mabigyan siya ng yung hiya konti na parang, ay, hindi ko pwede ilaglag dito sa Philippines, nandito yung national director nila. Lalo na bago ang Miss Grand International sa Miss Grand International Philippines sa Miss Grand International. So, syempre, nandoon yung feeling ko may consideration talaga siya na, no, hindi ko pwede iligwak to. Lalo na, inimbitahan sila pumunta sa Philippines noon. So, maraming aspeto na pwede tayong pang humawak sa competition na to, and then magtiwala kay Nikki Dimora, kasi syempre miski pa paano naman talaga ay nakikita natin na malaki pa rin yung tsansa ni Nikki Dimora na masungkit talaga yung corona ng Miss Grand International. So nandoon lang tayo na kumapit lang, and then let's see. So sa styling, nasabi ko na gusto ko straight hair para may pasabog, di ba? So kayo ba, saan ayon ba kayo doon sa sinasabi ko? At kung saan ayon kayo doon, so please comment below para at least malaman ko naman kung anong styling ang bagay kay Nikki Dimora. Tingin niyo dapat nga ba na i-maintain niya lang yung curly hair o kailangan niya mag-straight hair? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat. So walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then syempre wag niyo na rin kalimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, lagi ka lang tumawa para lagi kang maganda. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.